beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Scorpio. Tingnan natin. July 26. Well, mga natitirang araw, okay? Tingnan natin ang iyong masasabi ng iyong mga card. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ay May. Kuha tayo ng 5 nito. And then, syempre, sa mga gusto magpa-personal reading, sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo na energy mo lang, lalagay ko dyan sa video yung aking FB or punta kayo sa description below o sa YouTube ko na doon po yung link ng aking FB. Diyan nyo na lang kuhanin. I-text nyo ako sa aking messenger para sa details. Yan, para hindi rin kayo ma-scam. Okay? Sa iba, sa inyo. General reading. Energy reading, tandaan nyo palagi, hindi nyo ito personal reading. Scorpio angel numbers, we have the 222 and we have the 123 and the good luck. Pwedeng connected ka sa mga number na to or makakita ka ng mga repeating numbers. We have the 222, 2468. And this is a step kasi ito, itong good luck na ito ha. Ibig sabihin, it depends on your belief system. Depende yan sa rules mo, depende sa sistema ng buhay. Okay? Step 1, step 2, step 3, step 4. And there's a good luck coming. Kumbaga, handun yung point na slowly but surely, make sure mo, parang stoplight, stop, look, and listen. Kasi kapag bigla kang tumawid at hindi ka tumingin sa kaliwa, kanan, kung ano man yan, at hindi naka-stoplight, eh mabubundol ka. Diba? Mabubunggo ka. Masasagasaan ka. Ganun lang yon, okay? And there's a good luck happen. Yan. No? Kailangan may mga progress. Handun yung point na yon. Sa iba sa inyo, iproseso yung mga dapat iproseso. Itama yung mga dapat itama. Feminine forces, also, this at 8. Isa lang siya. Kulang siya ng 3, ibig sabihin. But still, handito yung 2, 4. Ibig sabihin, you need to control and balance any situation into your life. Make a plan very carefully. Tandaan mo palagi na alam mo sa sarili mo yung tama at mali. Treasure intuition, syempre, timbangin mo rin yung mga sitwasyon, no? Kung tama o rin mali. I-evaluate mo kumbaga na handong sa point na yon. And also, we have the 8 din kasi, di ba? 2 and 8. Handong yung point na iwasan mo yung mga sitwasyon na pwede ika-frustrate mo. Tandaan mo palagi, Scorpio, the choices is always available is in yours. Depende iyon kung pupunta ka sa good luck situation. But still, there's a good luck situation, basta focus. Okay? Focus. Step 1, 2, 3, and 4. Focus. Have a rule, spirit guide, progress, justice, structures. Alam mo yung structure, di ba? Para kang nagbubuo ng sarili. No? Kumbaga, yun nga, yung kumbaga, there's a belief system situation sa sarili. Ganyan. Magkaroon ka ng logic organized. Okay, we have the feminine forces. Relationship, balance, prosperity, efficiency, patience, humility. You can do everything by yourself, but life is to be shared. Para magkakaroon ng mga partnership dealing o collaboration sa iba sa inyo this time, no? Or magkakaroon ng mga ganun, may mga creation kayo na gagawin, creativity, mga action and movement, and partner up with the right spirit. Ito na nga po ang sinasabi ko sa inyo. Sa tingin mo ba, para stoplight, sa tingin mo ba hindi ba red flag yung karelasyon mo? Hindi ba red flag yung ginagawa mo? Hindi ba red flag yung nasa paligid mo? Hindi ka ba red flag sa hindi ba red flag yung pera mo, di ba? And then, anong gagawin mo ngayon? Step 1, 2, 3, 4. And then, going toward to your good luck, di ba? Nandun sa point na yon. And syempre, yung mga taong nasa paligid mo, yung taong sinasamahan mo, yung mga action and movement mo, tama ba yun? Ano yung mo rin yun na? And you'll become a force. Honor, commitment, and people around. Don't judge, listen. May mga sitwasyon na maaaring magkakaroon ng mga hindi pagkakaintindihan. Siyempre, natural yun. Pero, maaaring mas ngayon is mas magiging understanding ka this time or you need to understand yung mga tao na magiging ganun sa'yo. No? Kasi kaya nga sabi to, you need to listen. Huwag ka mag-judge baka sakali makatulong sa'yo yung sasabihin niya, makatulong sa'yo yung sitwasyon. Kumbaga para kang
Hindi naman sa para magnanakaw, parang nandito ka sa step 1, 2, 3. Ganyan. Kumbaga, makinig ka sa sitwasyon. Kumbaga, wag agad-agad, wag pabigla-bigla. Kumbaga sa salita wag kang padalos-dalos. Sa action ganun din, wag padalos-dalos. Okay? Try to make it balance any situation into your life, balance and control, ang sinasabi dito, and habaan mo pa yung pasensya mo. No, nandun yung point na yun. Kung sa aspeto ng buhay mo yan, kailangan mo magkaroon ng controlling. And meron kang plan, richness, honor, and love. Seven, tayo sa 7, 19, 22, and 29. Okay, andito ka sa sitwasyon, babae ka man o lalaki, there's a K, letter K, king. No, ito yung mga respeto, no, yung mga respeto, papuri, pagbunyi. Kumbaga, may mga sitwasyon na maaring magkakaroon ng mga magagandang good things happen. Kumbaga, nandun sa point na yun, mga good things happen na magaganap sa buhay mo, sa pera mo man yan, sa mga connection mo man yan, o sa mga action o movement mo man yan. Pwedeng may mga tao na rerespetohin ka o nirerespeto ka or pupurihin ka. Yan, o pasasalamatan ka na handle sa point. Sa iba naman si Nyoy, na mahanito yung confidence mo o yung parang you know your purpose. Ito yung gagawin ko, ganyan. May main concern na sitwasyon ka ngayon, yun na nakikita ko para sa iba sa inyo. No? Kung ano may mga pupukusan nyo yan, well, balance and control pa rin ha. And also we have the 19. Ito yung richness, there's a blessing coming sa iyo, no? Dito sa sitwasyon. Pwede rin kasi ito with the honor and richness is nando yung point na maaring may tao na magbibigay sa iyo ng suporta or may magbibigay ng blessing sa iyo, pwedeng or hihingi ka, vice versa. Yun, pwedeng may tao na makakatulong sa iyo or sa iba dito is vice versa yun, may tao ka na tutulungan. No? To give that richness. Sa iba naman sa inyo is, syempre sa 10, completion. Ibig sabihin, magkakaroon ng mga completion situation. Ibig sabihin, may mga matatapos. May mga problema na tatapusin, matatapos, o may mga mako-complete na situation, o i-complete na situation man yan, comes to 10. Andito rin yung point na may mga bagay ka daw na para magsisik ka ng information or kinakailangan. Kung sa relasyon niya, kasi we have also the relationship, sa relationship, ano ba yung pakay niya talaga sa iyo? Kailangan ka niya kasi mahal ka niya kasi kailangan ka niya o kailangan ka niya kasi mahal mo, kailangan mahal ka niya kasi kailangan ka niya. Kailangan ka niya kaya mahal ka niya. Inuhin nyo na lang yun. Diba? Pag-isipan mo maigi yun. Okay? Handa rin yung point sa iba sa inyo is baka kailangan nyo na kung may mga bagong tao na nakikilala nyo, nakakausap nyo. Siyempre isipin nyo kung ano talaga yung purpose niya sa'yo, ano talaga yung pakay niya sa'yo, ganyan. And so, siyempre, pagdating naman sa'yo dito, kasi need mo ring alagaan yung sarili mo. Baka kailangan mo na rin kumain ng mga prutas, gulay, wag mo kakalimutan mag-take ng mga vitamins, 'di ba? Lalo na kung may mga sakit ka o nararamdaman, kung may mga maintenance situation sa iba sa inyo, no? Kailangan din yan ang sinasabi dito. And then also is sa iba sa inyo is magkakaroon ng transformation or something, may mga transformation happen Siguro sa health issue mo, yes, magkakaroon ng recovery. Sa pera mo din, magkakaroon din siya ng recovery. But, kasi nandito yung plano. Ibig sabihin, you need to plan. Kumbaga, this is a plan, make a new plan. Make a new strategy. Ibig sabihin, no? And you will be rich. Kumbaga, aangat yun. Yun ang sinasabi ito. Or pwede rin naman na may tao na magbibigay nito sa iyo or tutulong sa iyo para ma-receive mo yung pera o yung richness or yung abundance na to sa iba sa inyo. Okay? Sa iba sa inyo, mga communication yan. Ibig sabihin, maring may tao na makikipag-communicate sa iyo to give o hihingi siya ng suporta, parang ganun, or tutulungan mo siya. Yan, may mga pagpaplanong magaganap o mangyari kung sa aspeto ng buhay mo yan. Kung sa health issue mo yan, planuhin mo ay maigi at magkaroon ng strategy. Kung sa pera mo man yan, o sa negosyo, o sa trabaho man yan, kailangan mo daw ng bagong plano, or magkakaroon ka ng mga bagong plano sa iba sa inyo.
Sana good term yung plano nyo, no? Pag-isipan nyo maigi. Or kailangan nyo talaga ng plano. Ganyan. No? May mga plano kang gagawin daw dito sa iyo. Hindi ko alam kung saan aspeto na ba yun. Siguro may mga creation kang gagawin o mga planong gagawin. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Congrats. No? Kung maganda, it's congrats talaga. And also we have the love. And also with 29, 19, 11 is the beginning. Also this, the 2. No? Handito pa rin yun. Ibig sabihin, balanse. Also kung titignan mo to, 2 pa rin ito, di ba? O 2. 'Di ba? Ibig sabihin is 2-2-2 tas 2-2-2 siya, 'di ba? Kailangan talaga ng balance situation sa iyo. As in, no? 19-11 o tas 1 plus 1 is 2. Also, syempre dito sa sitwasyon is magkakaroon ng mga kasiyahan. Siguro magkakaroon ng mga pagpaplano, magkakaroon ng getting together, union, celebration, ganyan. Mga sa iba sa inyo is may tao na maybe there's a new love situation, pwedeng nandun sa point na yun, pero mag-ingat ka ha. Baka ito yung pakay sa iyo eh. O kaya kung basta pakiramdaman mo. No, iba-iba kasi kayo eh, no? Pakiramdaman mo siya. Sa nakita ko dito, kasi handito si plan. Ibig sabihin, baka mamaya eh, nagpaplano at strategy siya sa iyo, di ba? Dahil dito, di ba? Hindi natin masasabi. Well, ikaw naman ang makikipagrelasyon dyan. Siyempre, you need to value yourself din. Kailangan may sarili kang system. Diba? Huwag ka magpapabola kasi may pambobola rin ako nakikita dito. No? Ingat ka pa rin. And then also, sa love nga, baari may tao na magbigay ng pagmamahal sa'yo or ikaw ang bibigay ng pagmamahal sa kanya. Andito rin yung point of union, getting together, celebration, yan, may mga magaganap na gano'n kasi andito si plano, yan. O kaya may mga achievement of goal situation happen kasi dito si richness sa iba sa inyo. And we have also the 44. When it comes to 44, also there's a chance. No, ibig sabihin, there's a chance of something. There's a chance of love, there's a chance of luck, yan, there's a chance of pera, ganyan, na magaganap o mangyari sa'yo. Sa iba dito is extension ito. Sa iba is a chance of positivity happen. Luck, growth, achievement, or abundance. Tandaan nyo palagi, ipapaalala ko kung ano yung abundance. Also, tignan mo diba 2, 4, 6, 8, also this an 8. Diba? Tapos ito rin is a 8. Diba? Ibig sabihin is an abundance. Abundance kasi, hindi lang po yung pera. Tatandaan nyo palagi, hindi lang siya pera. Yan ang palagi magkakamali ng lahat. Inisip nila pag abundance is pera. Abundance is also is a quantity. Quantity or a supply na nare-receive natin. Hindi lang siya pera. Ano ba yun ate? Yung talent natin, yung damit natin, iniinom at kinakain natin, yung mga taong nasa paligid natin na nagpapahalaga at nagmamahal sa atin, yung sapatos mo, as in lahat. That's also the abundance. Halimbawa, kaya lumabas si abundance, kasi dito si abundance, ibig sabihin, example halimbawa, sa isang araw kumakain ka ng 1 time lang. Pwedeng sa mga susunod na araw, magiging 2 yan. Ibig sabihin, magpa-plus yung abundance mo. Ibig sabihin, iba sa inyo, magpa-plus yung pera nyo. Either magkakaroon ng hindi, kung dati is matumal, ngayon, magiging busy ka. May mga collaboration, partnership, or may tutulong sa'yo. Or sa trabaho yan, maaaring magkakaroon ng mga overtime. Magiging night shift ka, masahaba yung oras ng trabaho mo. Pwedeng nahando sa, o kung baka isa iba is may mga bonuses, di ba? O may mga gagawin kang plano, di ba? Maglo-loan ka or kung ano man yan, ganyan. Huwag lang sana kayo mangutang ha. O pwedeng doon yun. That is the abundance, no? Sa iba sa inyo. Tandaan nyo palagi yung abundance is hindi lang siya sa pera. Okay? Sa iba sa inyo. Kasi iba sa inyo, kasi walang hoping lahat kayo alam niyo yun, ano? Pero ang pagkakaano kasi lahat kayo ang alam niyo is pera lang. So, kasi wala kasi nag-explain sa inyo no? Well, ako na lang mag-explain. Yun ang ibig sabihin na abundance. Kasi ibang hindi in-explain eh. Pero kung adventure, mass, daydreaming, calm, and loss. Okay, we have the loss. Marami ibig sabihin ng loss. Tandaan niyo palagi When it comes to loss of trust, loss of hope, loss of someone, loss of pet, loss of things or valuable things, or loss of something, no? Yan, there's a loss.
Yan, pwedeng may mga tao na madadamage mo yung pride nila, magkakaroon ng damage yan ng mga hindi pagkakaintindihan, then malulos yung trust nila sa'yo. Pwedeng nahando sa point na yun. May mga ikalulungkot o may mga kalungkutan na daraan. Siyempre, hoping walang mawalang buhay, di ba? O kaya pwede rin kasi yung mga death anniversary, mga ganyan, sa iba sa inyo. No? And then also is mag-ingat ka lang kasi someone is wearing a mask. No? Ibig sabihin, sana hindi ikaw ito, pero may tao nagpapanggap, may tao nagpe-pretend, may tao na hindi totoo. No? Yan. Mag-ingat kayo. May mga pangliling lang, mangliling lang, o nililing lang, o lilinglangin ka. Huwag sana kayo ito, no? Kaya baka hindi nyo mapansin ito, kaya you need to open your eyes. Kasi at the end, ikaw din ang kawawa. Okay? Sa iba sa inyo, mag-ingat kayo. Siyempre, handi rin yung point na merong sa iba sa inyo siguro mas more kayong magpo-focus this time sa sarili nyo or you need to focus more to yourself kasi andito si calm or pwedeng handun din sa point na hindi ka masyadong magpapabothered sa paligid mo, hindi ka magpapatrigger sa paligid mo, ganyan, no? Sando sa point na iyon. Sa iba sa inyo, moody yung situation, ano, minsan okay, minsan hindi, minsan okay, minsan hindi. Sa iba sa inyo, medyo nagmo-moody. No, nagme-meditate ba kayo? Iba sa inyo, maybe yun, nagme-meditation kayo or kinakailangan nyo ata mag-meditate. Yan. Sa iba sa inyo, kasi kailangan nyo rin ng inner peace or kung di kayo gano'n nakakatulog, magtulog kayo, bumawi kayo ng tulog. May mga daydreamer o iniilusyon yung iba sa inyo, no? Kung ano man yan at saan man yan. Mari may mga travel situation, ganyan, or adventure, magiging very adventurous ka this time. Ibig sabihin when it comes to adventurous, siguro mas magiging active ka this time. Ganyan. Pwede rin kasi adventurous when it comes sa mga travel, ganyan. Halimbawa, malayo o malapit, may mga travel kayo, or adventurous is mas magiging more on active ka this time, kung saan aspeto ng buhay mo. Yan, ano, you're doing your passion, may mga bagay ka na i-explore, may mga bagay ka na susubukan, gagawin, aaksyonan, pwedeng na doon sa point na iyon. Sa iba sa inyo, no? Basta alagaan nyo yung palagi yung sarili nyo dito, no? And dito sa sitwasyon mo, kasi we have the feminine forces, ibig sabihin kasi is you need to focus to your target kasi also we have the goal dito sa sitwasyon. You have to focus to your target o sa destination mo, sa goal mo, ganyan, or maaaring may mga point of goal ka na this time, no? Na may mga preparation ako nakikita sa iba o may mga plano na talaga na gagawin o action ng this time, ano? Yan. Maaring nahadon kayo sa point na yon. May handon din yung point na maaring may mga marireceive kayo. Give money, love, support. Or ikaw ito sa kanya. Vice versa. Basta take good care yourself ha. Also, ito is a zero kasi ibig sabihin is a freedom. No, yung situation. Ibig sabihin, nahado yung point na pag-isipan mong maigi kung saang sitwasyon ka, kailangan mong alisin yung sarili mo, ilaya yung sarili mo, or kailangan mong mag-let go. Huwag lang isip ng isip. Sana gito, sa ganyan. Alam mo, parang sa pera, di ba? Sana makaipon ako ng pera. Aba, ano bang gagawin mo? Mag-iisip ka lang ba na mag-iisip? Siyempre, di ba, nagsistruggle ka. Di ba, nagsistruggle ka. Ingat kayo sa loss of money, ha? Nagsistruggle ka. Sana wala, lahat kayo may trabaho sana. Kasi, but still, there's a loss, ha? Yan, either trabaho yan, pera, relationship, ganyan. Oh, yun na nakita ko. Ingat kayo. Kailangan mong ilaya yung sarili mo para gumaang yung energy mo at mapunta ka sa top situation. Huwag ka lang ilusyon na ilusyon. Kailangan mong kumilos. Kung gusto mo ng pera and think to the future, mag-ipon ka. Okay? Alisin mo yung mga hindi dapat. Magkaroon ka ng pag-organize. Yun na naman ang solusyon. Kasi nandito na si richness eh. Ang kailangan mo lang dito is maintindihan mo. You have a rules and system sa sarili. Kailangan maintindihan mo yung tama sa mali. Itama mo yung mga mali mo. Diba? Kumbaga mag-action ka. No? Siyempre, pahalaga at mahalin mo rin yung sarili mo. Kailangan mo talaga magplano ng maigi. And then makakamit mo si richness sa iba sa inyo. Umiwas kayo sa mga pwedeng ikalos nyo, ikadown nyo, ikabaksak nyo. Okay?
Dahil yun sa sitwasyon. Arigato namaste, God bless.